Napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito at ito'y parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, Zamboanga. Congressman Puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Nako! Yung sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying. Lalo manggagalaiti yung mga Pinklawan. At higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay, kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero ito, 4 lang. Bigyan niya, pambira. Hindi nyo naman binigyan. Ako magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero malamang doon sa Cabral Files, walang korupsyon na ganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga, 0 allocable budget. Pulong, anak. Tapos Ungab, Alvarez, yung mga yan. Alam naman nating Duterte ang mga yan. So, ganyan ang kalakalabasan dyan. Pag Duterte ka, ala ka. Tapos ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinukuripot na nga nila ang Duterte. Ultimo yung mga kaalyado ng Duterte, kinukuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok. Kahit silang pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ang Duterte. Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Matindi to. Sasabihin naman, maka Duterte, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter-check. Nagtataka naman ako kay Boeing, bakit ayaw i-counter-check? If I'm not mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Yan. Kasi factual naman yan Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko, wala. Parang hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig Pwede mong sagutin o... Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano ang tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan. Wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? Kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, ayan. halos buong 19th Congress ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet, kain-tae ng mga Pinklawan. Gagalit sila. Isipin mo, so karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. At yung allocable niya, 0. DDS ka. Ito pa mga CEO natin. Ito, So process of elimination. Oh. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan Baka So alam na natin, di ba?
Sino ang nasa listahan ni Cabral File? Cabral Files. Ah, ako, alam na natin sino yung mga salarin. Posibleng salarin. Dyan sa flood control projects. Dahil dito, dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo nandoon ba sa... Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nanggagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun eh. Pero ipaliwanag mo ng maayos, saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka, ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan, bakit ka napunta ron? Or mga obviously, hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming triggered dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento tsaka doon sa hawak mo. Ngayon, Kaya eagerly awaiting tayo ano yung officials ng sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Ayan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain itong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yon. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number 1, anak ng presidente, Sandro Marcos. Number 2, pinsan ng presidente, dating speaker Romualdez. Diyan pa lang. Akikita na natin. Inilabas ng PCIJ ito. yes. Alam na to ng DPWH. So tutugma. Ibig niya sabihin, tutugma yung yung Cabral Files niya at saka sa PCIJ. Mag-iiba lang doon sa posible sa ombudsman kasi gagalit na eh. As early as now, nagagalit na. Ano pa nga yan? Galing nga sa kanila At hindi lang ako yung nagsabi. So bakit di pa nila PCIJ. ilabas? I-verify. Yan, mapakaganda ng tanong mo. Nagkakaalaman na pa para kang USB. Kaibigan natin yan si Kati. Hindi pa nilalabas ni Kati USB. Hindi kaibigan. Ba't di pa ilabas? Good question. Bakit nga ba hindi nyo pa ilabas yan? Actually, i-authenticate pa. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Yun. Kaya yun ilabas. Dahil kay Vince Dizon. Naiipit. Kasi, Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Oy, Boss Data, salbahay ka. Tumandaan na nga si Vince Dizon bigla-bigla na napasok sa DPWH. Nangayayat pa na tinubuan na ng uban. Hindi pa maawa talaga to si Boss Data. Huwag ka tumawa, Bakit siya nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya, kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagka papunta na doon, idinadivert niya Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero, So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Napasimangot ako dyan, no? Maawa. Maawa kasi, alam niya Alam niya si Ana. May access siya doon. Nasa DPWH secretary siya ngayon, di ba? Nilagay siya roon. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa taong bayan. Nagigets nyo? Maayos naman din ito. As far as I know, yung dati, natanggal, wait lang. Maayos to si Cabral. Si Vince Dizon. Kaya lang, naipit siya ron. So, hindi naman siya pwede magsalita. Hindi rin siya pwede magsinungaling. Kaya nga, ito sasabihin ni Coach Oli. Pwede. Buti na ito si So maawa tayo sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sila. Alam ko bakit tinanong ko yon? To emphasize. Yan. Yung style ko yan, tatanong ko para maliwanag. Maawa tayo sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Kayo naman tatanungin ko. Maawa tayo sa kanya?
manahimik na lang si Dizon. Since hindi naman siya pwedeng magsinungaling, hindi niya naman pwedeng ilaglag itong mga nasa files. O dahil ikaw ay empleyado ng Pilipino, dapat isipin mo yung taong bayan. Sabihin mo kung ano yung talagang nasa listahan. Huwag kang matakot dyan sa mga amo mo kung nanglaglagay sa'yo. Dyan sa mga kaibigan mo sa gobyerno. Kayo, dapat bang magsalita si Vince Dizon? Nasabi natin eh. Ganda ng ngiti ko. Ang ganda. Nadiin natin Ganun eh. ba? Ah. Sinasabi natin eh.